Dahil ang pagboto ng mga tao ay nakakaapekto sa lahat ng Pilipino. Importante yung pagboto kasi sa atin nakasalala yung magiging future ng bansa natin to bring change in the society. Importante ang pagboto kasi dito nakasalalay yung magiging future ng bansa o kaya magiging future ng mga sumusunod pang henerasyon ng mga kabataan. Para malaman natin kung sino talaga yung totoong mamahala sa bansa natin at pakipakinabang sa mga mayan at may malasakit sa bayan. Importante yun kasi yun ang namamahala sa atin sa Pilipinas. Kailangan po yung hindi kurap. Pangalawa po, makatulong sa kapwa. Saka isa pa, makadiyos. Maraming nagagawa. Mabait, matulungin. Yung mapapagkatiwalaan, yung nakakakilala sa Panginoon Diyos. Mabuting tao. Firstly, yung edukasyon ng iboboto natin. Pangalawa, ang pag-uugali, syempre, ng ating iboboto. Pangatlo, depende rin sa gusto nilang gawin or ipapakita pag naiboto na sila. Dapat educated and then may alam talaga sa batas, sa Senado. Yung alam talaga yung papasukan nila. Yung pangatlo is yung makakapag-create ng law para sa ikabubuti ng bansa. Yung makakasagot sa pangangailangan ng edukasyon. Kasi sobrang hirap ng edukasyon ngayon. Pangalawa naman, yung mga kaya magpakita sa mga alanganing oras, kaya magpakita kahit bumabaha, kahit bumabagyo. Pangatlo naman, yung kaya labanan yung mga hindi kaaya-ayang espiritu sa lugar na kung saan man ngayon yung mga politician. Yung tapat sa bayan, may pagpapahalaga sa mamamayan at sa mga bilihin din, number 1 yun, at sa kalusugan. At may malasakit sa gobyerno natin. Hindi lang puro politics, kailangan may pagkukunan din ng education. Mahalaga yon sa atin, bilang Pilipino. Kasi kung hindi yon, kung uupo lang sila sa Senado without sa mga characteristics na yun, ano yun, parang for clout lang yung pag-upo nila doon. Like, wala silang magagawa sa bansa. Ayun yung mga hinahanap ko. Kaya sa tingin ko kahit maliit lang na bagay na yun, malaking tulong na siya. And dagdag ko na lang rin pala yung sa mga hinahanap ko yung yung mga makakatulong rin sa magsasaka. Kasi alam naman natin yung sitwasyon ngayon ng bansa natin na hindi nila pinapahalagahan yung pagtatanim ng mga palay. Yung mga magsasaka pa mismo nagiging mahirap. Para maganda yung pamamalakad sa bansa.